Minamahal naming kapatid sa Panginoon, sinisika po ng ating tagapumahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo na matiyak na ang bawat sambahayang Iglesia ni Cristo ay mapatibay sa pananampalataya upang atin pong maitaguyod at ating maipagpatuloy ang ating pong paglilingkod sa Panginoon Diyos at hindi mapatibay at hindi maipagpatuloy ang ating kahalalan bilang mga lingkod ng Diyos sa huling araw na ito. Ito ay sa dahilang nais ng pamamahala ng lahat ng nakarating sa Iglesia ay makarating din sa Diyos. Dapat na tayo ay maligtas sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang mga magulang, lalong-lalo na po ang mga pamulo ng sambahayan, ay dapat na maging kaisa ng namamahala sa Iglesia sa banal na layuning ito na ang bawat sambahayan ay maging matatag sa kanilang pananampalataya, matibay ang kanilang pag-asa para matamo ang kaligtasan sa araw ng paghukom. Kapag sinabing sambahayan, yan ay binubuo ng mga magulang at gayon din ng ating mga anak, kasama na ang ating mga apo. Kaya sa gabing ito'y pag-aaralan natin mula sa Biblia ang mga unang lingkod ng Diyos, ang kanilang sambahayan. At aalamin natin kung sino sa kanila ang dapat nating tularan at sino rin sa kanila ang hindi natin dapat na tularan. Na sa gayon, ang ating pagiging Iglesia ni Cristo sa panahong ito, mga mahal na kapatid, ay mapanatilihan natin at tayo po'y magtamo ng mga pangako ng Diyos sa araw ng ating kaligtasan. Kaya sa pagsisimula ay ating itatanong ano ang dapat panindiganan ng mga magulang na kailanman ay hindi gagawin ng kanilang sambahayan. Dito tayo magpasimulang bumasa dito po sa Aklat ng Deuteronomio. Ating tingin ang pahayag ng banal na kasulatan sa 29:18. Ganito sinasabi, tiyakin ninyo na walang lalaki, babae, pamilya o angkan sa gitna ninyo sa araw na ito ang tumatalikod sa Panginoon natin Diyos upang sumamba sa mga Diyos-Diyusan ng mga bansang iyon. Tiyakin ninyo na walang sino man sa gitna ninyo ang pinagmumula ng ganitong uri ng mapait na lason. Ayon sa Biblia, ano po ang dapat panindiganan ng mga magulang? Narito ang mga magulang ngayon na kailanman ay hindi gagawin ng kanilang sambahayan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tiyakin natin ng mga magulang na walang sino man, lalaki man yan, babae, miyembro ng pamilya o kaya'y angkan na tatalikod sa Panginoon. Ang ibig ng Panginoon Diyos, ayon sa banal na kasulatan, sino man. Kaya lahat ng miyembro ng ating pong sambahayan, matiyak natin walang aalis sa Iglesia at tatalikuran ang kanilang kahalalan. Walang tatalikod sa Diyos na sinuman. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Kapag ka mayroong tatalikod, ito niya ay uri
ng isang mapait na laso para sa kanila. Pagka sinabing laso, nakamamatay yun. At yak na ang tatalikod, aalis sa iglesia, ay hindi maliligtas. Kahit na noong una pa sa panahon ng bayang Israel, ito naging diferensya ng mga magulang. Tumalikod sa kanilang kahalalan bilang lingkod o mga hinirang ng Diyos noon. Hindi dapat mangyari ito sa ating pamilya. Kaya anong dapat nating matiyak? Sapagkat ang sabi ng Biblia, dapat natiyaking walang tatalikod sa Panginoon. Ito'y para sa kapakanan ng ating pamilya. Tuloy natin, babasahin natin ngayon, dito naman sa Genesis sa 7, 5 at 7 pa, ay ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Noe, nakita ko na ikaw ay mabuting tao. Kahit sa gitna ng masasamang tao sa panahong ito, kaya tipunin mo ang iyong pamilya at pumasok kayong lahat sa barko. Itigil muna ako sa bahaging ito. Napansin ninyo na yung pagpasok doon sa barko, napakahalaga. Noong panahon ni Noe, tuloy natin, ginawa ni Noe ang lahat ng bagay na sinabi sa kanya ng Panginoon na gawin niya. Si Noe at ang kanyang pamilya ay pumasok sa barko upang maligtas sa baha. Ang asawa ni Noe at ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanilang asawa ay nasa barko na kasama niya. Ano po yung dapat nating matiyak na mga magulang ukol sa ating pamilya na ito'y magiging sa kanilang kapakanan? Ayon sa Biblia, tiyakin natin ng ating mga anak pagka sinabing mga miyembro ng pamilya kasamang lahat na na sila ay nasa iglesia. Bakit natin sinabi yun? Kasi sa panahon ni Noe, magkakaroon ng dilubyo, isang baha na lilipol sa mga tao. Pagka hindi pumasok doon sa barko, na sa panahon natin, ang katumbas niyang barko ay ang iglesia, matandaan natin yung sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang sino mang pumasok sa iglesia, iwan maniligtas. Sa panahon ni Noe, ang papasokan ay barko. Yung hindi pumasok, nalunod. Hindi naligtas. Kaya ano ang sabi ng banal na kasulatan? Yung buong pamilya sa bahayan ni Noe nasa loob ng barko. Kaya sila'y naligtas. Sa panahon natin, kailangan ang bawat isang iglesia ni Kristo, magulang, mga anak, sa pamilya, nasa loob ng iglesia. Hindi sila dapat na lumabas o umalis upang maligtas. Ano ang taubili ng Diyos? Tandaan natin, tiyakin ninyo, ngayon pa, na walang sino man sa ating mga anak, mga apo, miyembro ng pamilya, na sila'y nasa loob ng iglesia. Ibilin yan ng mga magulang. Hindi ito paliwalang mga mahal na kapatid. Pero sapat na ba na nasa iglesia tayo? Para tayo magtamo ng kaligtasan, napakadali naman pumasok ligtas. Tandaan natin yung sinabi ng ating Panginoon Kristo. Ang pumasok sa iglesia, maliligtas kung magtitiis hanggang wakas. Yung pagpasok simula pa lang yun. Pero kinakailangan makatiis, manatili sa iglesia, nasa loob ka para ka maligtas. Ano ang dapat itaguyod?
ng mga membro ng pamilya upang makatiyak sila ng pagtatamo ng kaligtasan samantalang nasa loob ng iglesia. Ito po ang pahayag sa Genesis. Genesis ang binabasa natin, 18 naman at 19 ang ating diringgin. May dahilan kung bakit ko siya hinirang. Yun ay upang maingat niyang tagubilinan ang kanyang mga anak at ang kanyang sambahayan na manatili silang matatag sa kanilang kaugnayan sa akin at lumakad sa aking mga landas sa pagitan ng paggawa kung ano ang mabuti at tama sa daigdig at ng pagpapakita ng habag at katarungan sa lahat ng iba. Alam kong itataguyod niya ang bahagi niya sa tipan upang makatiyak siya na ang mga pangako ko sa kanya ay matutupad at maitataguyod din. Yung pananatili sa iglesia, may kaakibat yun. May kasama yun. Para matamo ang mga pangako ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Manatili niyang matatag ang kaugnayan natin. Mga magulang at mga anak doon sa Diyos. Paano mangyayari yun? Ang sabi ng Biblia, ang ating buhay at pamumuhay dapat na matuwid. Dapat kanyang tama. Kinakailangan ang mga magulang. Gaya nga ng ating naroon dito, si Abraham. Si Abraham, tinitiyak niya ang kanyang mga anak nananatiling matatag ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Dapat natiyak ng mga magulang na ang kanilang mga anak, kahit mga apo pa, matatag ang kanilang kaugnayan sa Panginoon Diyos. Ngayon pa lang, makita na natin mananampalataya sila. Pero sinong gagawa nun? Ang mga magulang. Dapat na yung ating mga anak, ating sinasabihan ng ating mga naging karanasan sa Panginoon Diyos na hindi sila dapat na humiwalay sa Diyos. Mahihiwalay ang sino man sa Diyos kung nahiwalay siya sa iglesia. Tatandaan natin yun. Paano mahihiwalay? Kung gumagawa ng hindi tama. Kapag ang ginagawa ng membro ng ating pamilya ay masama. Kaya isang mabuting bantay ang magulang. Katulad nga na sinabi kanina, ang Pangulo ng Sambahayan pinapananagot ng Panginoon Diyos tungkol yan. Tandaan natin yung sinabi ng banal na kasulatan. Ang ginagawa ba ng ating mga anak o miyembro ng ating sambahayan kasama nga ang mga magulang ay tama. Baka meron ng gumagawa ng masama, ang magulang walang ginagawa, walang kwentang magulang yan. Naging magulang, pero di niya alam nagampanan ang pagiging mabuting magulang. Ano ang kasamaan kapag kakaiba yun sa inaasahan ng Diyos ang ginagawa ng ating mga anak, pati na ng mga magulang na ayaw gampanan ang kanilang pananagutan bilang magulang? Ito po, sa unang Samuel 3:13 ang ating babasahin, ganito sinasabi, ang kanyang mga anak ay gumawa ng malaking kalapastanginan sa akin sa pamagitan ng mga kahiyahiyang bagay na ginawa nila. Sipin mo itong mga anak na ito, gumawa ng malaking kalapastanganan sa Diyos at hindi sila sinaway ni Eli. Tigil muna ako. Si Eli ay isang pangulo ng sambahayan. Ito ang ama.
masasabi natin ng tahanan o ng pamilya. Hindi niya sinaway ni Eli. Kaya sinabi ko sa kanya na parurusahan ko ang kanyang pamilya magpakailanman. Ayon sa Biblia, ano kasamaan? Kung ang miyembro ng ating sambahayan ay gumagawa ng masama, hindi tama. Kaya sabi ng banal na kasulatan, parurusahan ng Diyos siya. Dito pa lang, sa lupa. E di lalo na sa araw ng kaligtasan, ang parusa ay sa dagat-dagatang apoy naman. Siguro, iniisip ninyo, ano ba yung masama? Alam na alam ng bawat isang iglesia ni Kristo ang masama at hindi tama na gawin ng mga anak, kahit mga apo pa. Baka nagbo-boyfriend, girlfriend, ng taga-sanlibutan, maihiwalay sa iglesia yun. Alam na alam natin yun. Baka meron na tinatawag na katipan. Kaya ayaw na Diyos yun. Huwag kayo kanyang makipagtipan. Huwag din kanyang mag-asawa sa taga-sanlibutan. Hindi babaguhin ng Diyos yung kabawalan yun. Bakit? Sapagkat ang ating mga anak at mga apoy mahihiwalay sa Kanya, mawawala ang kaugnayan sa Kanya. Ayaw ng Diyos nun. Pero tandaan natin, ayaw nga ng Diyos na mangyari yun kung labagin natin ang Kanyang kautusan. Kaya sabi ng Diyos, wala akong magagawa kundi ikaw ay aking parusahan. Sa lupa pa lamang na ito'y may sumpa na yan. Baka ang ating anak ay ugaling sanlibutan. Baka nagmumura. Hindi man lang sinasaway ng magulang, pati pala yung magulang nagmumura rin. Dito sa Amerika, bulaklak ng dila yung pagmumura. Diba? Baka mayroon ng tinatawag na sex relationship. Nangyayari na. Walang kibo ang magulang. Baka naglilipin. O baka naman, lasinggero. Sabi ng banal na kasulatan, hindi na ginagawa ang tama. Masama ang kanilang ginagawa. Pero po lamang tanongin ko, iglesia. Tanongin ko kayo, yung pang-beer nakalalasing o hindi? Ano sagot ninyo? Kung hindi ako na nakakalasing ba? Alam na po kung hindi ako yan. At alam na alam natin. Alam na nga yung natawag sa iglesia mula sa pagiging sanlibutan. Yung nagsusugal, yung may tama o mali? Mali. Sukab ka. Ganit ka. Diba? Sakin. Gusto mo maging milyonaryo instantly? Ayaw ng Diyos na ganyan. Tumataya ka sa loto, patago. May tatago mo ba sa Diyos yun? Masama. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng masama. Mawawala ang iyong kaugnayan sa akin. Kaya sa pagpaparusa ng Panginoon Diyos sa araw ng pag-uukong, wala tayong maaaring dahilan. Di natin masisisi ang Diyos. Ngayon, pinagsisikapan niya ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang iglesia, makarating sa isang mataas na uri ng pananampalataya para maligtas. Hindi ba isang kasawiang palad na nakarating tayo sa iglesia? Mga mahal na kapatid, di naman tayo makararating sa Diyos. Di naman tayo makararating sa langit sa dami ng ating ginawang puhunan.
Kaya ang leksyon ito na inihanda ng pamamahala. Sapagkat malapit na dumating ang ating kaligtasan, bilang paghahanda sa atin. Huwag natin kagayahin yung mga magulang na takot sa kanilang mga anak. Kaya ayaw nilang sawayin ang kanilang mga anak. Alam ninyo, kung ang ating mga anak sinasabihan natin at sinasaway natin sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang tama ang ginagawa natin. Alam nilang nararamdaman natin, nararamdaman din nila na mahal natin sila. Kung hindi mo na sinasaway yan, hindi mo na mahal yan. Yung ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, alam na alam natin, sa iglesia, sinasaway tayo kaagad. Si Eli, na isang masamang halimbawa ng magulang, hindi niya sinasaway yung kanyang mga anak. Pati na yung kanyang mga apo. Tahimik siya. Tahimik na papunta sa impyerno ang iyong sambahayan. Tandaan natin, anumang bagay na masama, huwag nating pamahayanin doon sa ating tahanan. Huwag nating pababayaan. Walang kwenta kang magulang kung wala kang kibo, gumagawa na ng masama ang iyong mga anak at mga apo. May asawa na po sila, kaya yung apo ko, malayo na. Hindi nakatuwiran ngayon yan. Merong komunikasyon ngayon, makakausap mo sa video, mapapayuhan mo. At iyon, ma-appreciate ng mga anak mo at mga apo mo. Mga anak mo rin yun na yung aking magulang, lolo, lola, napakabuting magulang. Gusto nila kami maligtas. Ito yung yumaman, halimbawa yung anak mo o yung apo mo papunta sa impyerno. Napakinabang noon. Sinabi ni Kristo yun, no, pakikinabangin mo, bakang tanungan, ang buong sanlibutan, mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Ngayon, kanino bang pamilya ang hindi dapat na tularan? Tandaan natin, yung pamilya ni Abraham, dapat tularan niyo. Binantayan niya ang kaugnayan ng kanyang mga anak sa Diyos. Yung kanilang kahalalan, si Eli hindi. Paaliwala sa kanya yung kahalalan. Yung pagkapili ng Diyos sa kanila. Konsentidor, itong si Eli. Sino ba ang hindi dapat natularan? Unang hari. Sa kanyang 18, 17, hanggang 18, ganito sinasabi. At atin pong pakinggan ang pahayag ng Biblia. Nang makita niya si Elias, sinabi ni Ahab, nariyan ka na pala, ikaw na pahirap sa Israel. Hindi ako tugon niya. Hindi ako ang pahirap sa Israel. Ikaw at ang pamilya mo ang pahirap sapagkat tinalikuran mo ang Panginoon at sumunod kay Baal. Sino pa ang isang magulang? Magulang na sa bayan ito, hindi ba? Ito po si Ahab. Nang pumasok si Elias, makita ni Ahab, sinabihan pa ni Ahab, itong si Elias na, nariyan ka pala, ikaw na pahirap sa Israel. Sumagot agad ang propetang si Elias na sabi, hindi ako pahirap kundi ikaw. Ikaw ang pahirap sa Israel. Ikaw at ang pamilya mo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng propetang si Elias, tinalikuran ninyo ang Panginoon at sumunod ka sa Baal. Ang Baal ay Diyos-Diyosan. Sa panahon natin, ang mga Diyos-Diyosan ay pinagpaparada kung piyesta.
Tsaka yung lahat ng gawa na masama, alam natin yan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit hindi yung Diyos-Diyosan mismo ang ginagawa ng sino man sa atin. Alam natin yan. Yan ang isa sa leksyon na ating pinag-aaralan at pinag-aralan na. Ang anumang gawang masama, yan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi na Diyos ang sinasamba. Ito namang nabasa natin uli. Baliwala ang kanyang kahalalan. Baliwala sa kanya yung talikuran ng Panginoon Diyos. Sa panahon natin tinalikuran ang kanyang kahalalan at pagka-iglesia ni Kristo. Kung tatanungin tayo, meron pa bang hihigit na napakahalaga doon sa ating kahalalan bilang Iglesia ni Kristo na pinangakuan ng kaligtasan? Wala nang hihigit doon. Hindi mo dapat ipagpalit yun. Hindi dapat nabaliwala ang ating pagtuturing sa ating pagka-Iglesia ni Kristo. Bakit? Dahil sapagkat ang Kristo mismo ang nagpahalaga doon, buhay niya ang kanyang ibinigay para tayo maligtas. Kaya, ang dapat gawin ng mga magulang, gampanan yung kanilang pananagutan. Tandaan natin, hindi tayo naging magulang dahil sa meron lang tayong anak. Yun mga hayop may mga anak din. Pero, huwag tayo magugaling ganoon. Tayo ang sabi ng banal na kasulatan, inaasahan ng Diyos na magiging mabuting tao. Isa na yun. Matapos, mabuting hinirang. Mananampalataya. Sabihan natin yung ating mga anak, anak, kahit napatayin mo ko, sasaway kita pagka hindi tama ginagawa mo. Pagka masama ang ginagawa mo. Bakit? Sapagkat tungkulin ko ito. At gusto ko maligtas tayo ang buong sambahayan natin. Ngayon, ayon din sa Biblia, anong dapat gawin ng mga magulang sa ikatatatag ng pananampalataya ng mga anak nila? Isipin natin na hindi ang tungkulin lamang na magulang maghanap buhay, pakainin yung mga bata, pakainin yung mga anak nila. Sa buhay na ito lang yun. Kahit ano yung pakain mo sa mga anak mo, darating din ang panong mamamatayan. Dito pa nga lang sa lupa, magkakasakit na rin yan. Pero merong mas higit na dapat gawin ng magulang at babasahin natin. Ikalawang Timoteo 1 sa 4 at babasahin din natin ng 5. Ganito sinasabi, puno ako ng kagalakan habang iniisip ko ang tungkol sa iyong matatag na pananampalataya. Tigil uli tayo. Tingnan ninyo ang halaga ng pananampalataya. Walang salabi na maitutumbas niya. Hindi mo mabibili yan. Kaya sabi dito, puno ako ng kagalakan habang iniisip ko ang tungkol sa iyong matatag na pananampalataya na naisalin sa bawat salin lahi ng inyong pamilya. Nagsimula iyon sa iyong Lola Loida. Di ba binabanggit natin yung mga apo? Kasi may lolo at may lola. Tuloy, na siyang nagsalin nito sa mahal mong ina, si Eunice. Ayun. Tuloy natin. At maliwanag na ikaw man ay sumusunod sa mga hakbang ng kanilang halimbawa ng pagiging makadiyos. Ayon sa Biblia, anong dapat gawin ng mga magulang sa ikatatatag ng pananampalataya ng kanilang mga anak?
mga apo pa. Isama natin yun. Katulad nito, anyang si Timoteo. Si Timoteo ay anak ni Eunice. Ito naman si Eunice, anak naman ni Loida. Kaya si Lola Loida ni Timoteo. Lola ni Timoteo. Alam ba ninyo, ang sabi sa Biblia, naisali ng pananampalataya nitong lola na mananampalataya rin at saka nung ina si Eunice doon sa kanilang anak na si Timoteo. Kaya si Timoteo mananampalataya. Kasama yan ni Apostol Pablo na nangangaral ng Ebanghelyo. Ano ang dapat nating maintindihan at maunawang lubos? Aba, sabi ng Panginoon Diyos, ikaw na magulang, dapat matatag ang pananampalataya mo. Ano isasalin mo sa mga anak mo kung di ka naman mananampalataya? Kapag sinabing dapat nating sawayin yung ating mga anak, tingnan mo sarili mo, baka ikaw hindi masaway sa masamang gawa. Na kailangan yan ikaw ay isang mabuting halimbawa. Halimbawa ng mga anak at mga apo. Magsasalin, napakahalaga nun, isalin natin. Gaya nga nang narinig natin kanina, yung ating mga karanasan sa Diyos, sa loob ng iglesia, isalin natin. Kung hindi ka tunay na iglesia, fake ka sa loob ng iglesia, ay wala kang maisasalin. Kaya ang tanong mo, ginagawa mo rito, nag-accept panahon ka lang. Bakit? Akala mo, dadalhin ba na doon sa bayang panahon yung fake na iglesia ni Kristo? Hindi mangyayari yun. Sabi nga ni Apostol Pablo, sino lolokohin mo kundi sarili mo lamang? Naririnig mo salita ng Panginoon Diyos, paniwala sa iyo. Ano kasi ng iglesia ni Kristo? Tama? Walang kakwenta-kwenta. Pero itong nabasa natin, napaka-makabuluhang lola, napaka-makabuluhang ina. Kaya mananampalataya ang buong pamilya. Sino ang mabuti at mananampalatayang magulang ka? Nasa Biblia. Alam natin ang salita ng Diyos ay nasa Biblia. Itong katotohanan, hindi naman ito inimbento ng pamamahala. Basahin po natin. Itong Hosea 24:15 na ang sinasabi ganito, ngunit kung ayaw ninyong sambahin ang Panginoon, kung kayo'y mamili na kayo ngayon, sasambahin pa ninyo ang gayon din mga Diyos-Diyusan na sinamba ng inyong mga ninuno, o yayamang nananahanan kayo sa lupain na minsang pag-aari ng mga Amoreo. Siguro ay sasambahin ninyo ang kanilang mga Diyos. Hindi ko gagawin yun. Ito ang sagot na isang mabuting lingkod ng Diyos, mananampalataya. Tingnan niyo sagot. Ako at ang aking pamilya ay sasambal at susunod sa Panginoon. Kanino bang pamilya ng mananampalataya at dapat nating tularan ang pamilya ni Josue? Narinig natin ang paninindigan ng ama ng pamilya. Ito si Josue. Ako at ang aking pamilya ay sasamba at susunod sa Panginoon. Ito ang iglesia. Kita mo? Hindi lamang sumasamba sa Panginoon, kundi sumusunod sa narinig niya sa pagsamba. Mahal na mahal niya ang kanyang pagka-iglesia ni Kristo.
Ito naman, mahal na mahal niya ang kanyang kahalalan. Sapagkat noong una ay pinili nga ng Diyos ang kanyang mga hinirang. At hindi babayaan sumamba sa mga Diyos, ibang mga Diyos. Tignan natin yung ating sambahayan. Mabuti. Baka nakikipamiesta pa. Gawa ng sanlibutan. Baka yung miyembro ng ating pamilya, walang pinag-iwan sa pamilya ng taga-sanlibutan. Lahat na ng kasamaan ay naroon. Hindi papunta sa langit yan. Hindi papunta sa kaligtasan yan. Tandaan natin. Ewan ko kung hindi tayo kikilabutan na tayong mga magulang ang naging dahilan ng kasawian ng ating pamilya. Ngayon, ano po ang dapat na panindiganan ng bawat sambahayang Iglesia ni Cristo? Sabagat ang Iglesia ni Cristo ang bayan ng Diyos sa huling araw. Tandaan natin, sa panahon pa ni Noe, pasok doon sa barko kung hindi mapapahama, malulunod ka sa ayaw mo sa gusto. Ayun lang, pumasok talaga ang naligtas. Tinindigan ng Diyos eh. Nakita ba ninyo? Sabi ng iba, ako, konti-konti, ano yung Iglesia ni Cristo? Sa panahon pa hindi na Noe. Pinakita na ng Diyos yung konting sumusunod lang ang iniligtas niya. Ano ang dapat panindiganan? Ito po, babasahin natin ang nakasulat naman dito po sa Josue, dito po sa Genesis 12:8, atin pong dinggin. Mula sa Sikem, si Abraham at ang kanyang pamilya ay naglakbay sa mga burol na nasa silangan ng bayang Bethel. Ang bayan ng Bethel ay nasa kanluran ng pinagtayuan nila ng tolda. At ang bayan ng Ai ay iba yung pasilangan pa. Nagtayo siya roon ng isa pang damba ng bato at naghandog ng hangin at sinamba roon ang Panginoon. Ayon sa banal na kasulatan, ano pa ang dapat panindiganan ng bawat pamilya natin? Yung binasa natin, naghandog ng hangin. Yung pong pag-aabuloy. Kung isang Iglesia ni Cristo, masama pakiramdam, pagka narinig yung abuloy, wala tayong magagawa ron. Ang ministro, walang magagawa ron. Bakit? Binasa lang yung nasa Biblia. Naghandog, nag-abuloy. Tamo? At sumamba sa Panginoon. Yung pong abuloy, handog sa Panginoon, yun po ay bahagi ng pagsamba sa Diyos. Hindi pwedeng baguhin ang aral ng Diyos. Nasusundin natin. Yun din ang marinig natin. Walang dagdag, walang bawas, walang kulang. Inaisip ninyo, marahil yung binasa natin sa banal na kasulatan, hindi nalimutan yun. Kasi wala pa sa panahon ni Abraham. Pero mong katagal na panahon niyo. Wala pa panahon ni Abraham hanggang ngayon yun din ang utos ng Diyos Ang Diyos hindi niya binabago ang utos niya Dapat maging mananampalataya ang ating buong sambahayan doon sa paghahandog o pag-aabuloy. Hindi sumasama ang ating pakaramdam kung narinig natin yung klase ng Iglesia ni Cristo. Diba? Nagagalak ng Diyos doon, ikaw ay naiinis, di dapat mangyari yun. Sa darating na linggo ay anibersaryo ng ating distrito. Tama ba yan? Pero tayong paghahandog, bakit? Dami nating ipinaayos na kapilya. Tama ba? Ito lang kapilya na San Francisco, ipinaayos. Kaya maayos. Ito lang kapilya mismo, misyon yan sa mga hindi Iglesia ni Cristo. Meron pang mga tao na nag-iisip nakita yung kapilya nating magaganda.
gusto ko makapasok dyan. Ang gagandaan niya ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung isang Iglesia ni Cristo na mayroong malaking ambag doon, sinasabi niya, kapilya namin yan. Ikaw, nasa Biblia, dapat naghahandog ka. Ngayon, ano ang ayon sa banal na kasulatan ay dapat bang pagtalagahan ng isang mananampalatayang pamilya ng Diyos? Bakit natin tinabanggit ang pamilya o sambahin ng Diyos? Yun ang nasa Biblia. Di ba yun ang pinagbabasa ko kanina pa? O ito po, sa aklat ng unang Korinto, 16, 15 hanggang 16, ganito ang ating madidinig. Alam ninyo na ang pamilya ni Estefanas ay ang unang pamilya na nahikayat para kay Kristo sa Gresya. Itinalaga ng pamilyang ito ang kanilang sarili sa paglilingkod sa bayan ng Diyos. Kaya hinihikayat ko kayo mga kapatid na sundan ang halimbawa ng mga taong katulad nila at ng sino mang gayon din ang pagpapagal at masipag na paggawa. Ano ba dapat natin pagtalagahan na mga pamilya ng Diyos? Ay yung pinagtalagahan ng pamilya ni Estefanas. Napakasipag nilang dumalo sa gawain. Anong gawain yun? Yun ang gawain, pagpapalaganap ng salita ng kaligtasan. Sa panahon ngayon, kinakailangan na nating hatakin. Di ba? Na makinig. Hindi natin tinupuwersa na mag-Iglesia ng Cristo tao. Hatakin natin sila na makinig ng mga salita na ang sabi ng Biblia maghahatid sa tao sa kaligtasan sa loob ng tunay na Iglesia. Kala lang ng mga tao, tayo nagpapapasok sa kanila sa Iglesia. Ay, hindi yan. Hindi ba ang Kristo nagsabi nun? Kaya nga, binasa ko kanina yung talata ukol sa panahon ni Noe. Ang Diyos mismo sabi, pasok ka sa barko. Pag hindi ka umasok dyan, hindi ka maniligtas sa baha. Malulunod ka. Yung ating mga kaibigan, kung may mga kaibigan tayo, masama naman siguro ko ang isang kapatid sa Iglesia ni Cristo, di walang kaibigan. Anong klaseng tao yun? Hindi ba? Tanong ka, ikaw ba may kaibigan sa mundo? Wala. Naku, anong klaseng tao ka? Masama lang idutong yun. Pero mag-iisip yung nagtanong. Anong klaseng tao yun? Baka hindi ka malaan tumatawa. Puro kasungitan ang nasa pagmumukha mo. Wala kang maakit niya. Sino ba imbitahan mo yan? Pagmumukha mo pa lang, hindi nakaakit-akit. Sige. Di ba? Kailangan pala kaibigan tayo. Naka-smile ka. Meron po akong mask eh. Bali, mawawala na yan. Kinakailangan kaiga-igaya yung ating postura. Hindi yung tumatanda, nagkakaroon napakaraming pilibis eh. Lagi lang nakasimamot. Uubo-ubo. Kaya sino ang baka maubuhan mo pa yun. Di ba? Tingnan ka pa lang eh, hindi ka na maaaring lapitan at para kang pusa na mangangalmot. Di ba? Masama eh, ito ang pamilya na Estefanas. Diba? Malakaibigan, at sigla sa gawain, inaanihan lahat ng tao. Kailangan bang magbunga? Hindi galing sa bibig ng pamamahalang pagkalagyan yung magbunga. Kanino galing yun? Tanungin natin yung Pangulong Diakono. Sama? Oo, galing nga sama. Kanino ba? Panginoong Jesucristo. Ang samaan niya ay dapat na nagbubunga. Salita ng tagapagligtas yun. Pag sinunod mo yun,
Aba, talagang nasa sa Biblia ng ating pangalan ay hindi magbubura sa aklat ng buhay sa langit. Kaya, ang San Francisco, napakabunga po nito San Francisco, napakabunga po nito. Huwag na sabihin na walang nakaparadahan dito. Kaya ang lahat ng kapitbahay dito, hindi Iglesia ni Cristo, napakabunga ng San Francisco. Magtanong-tanong lang kayo. Kaya huwag sabihin, hindi tayo magbubunga. Magbubunga tayo. Malapit nang dumating ang ating Panginoon Kristo, ito'y gawain natin na dapat natin ipakipagkaisa sa pamamahala ng Iglesia. Tumulong tayo. Sumama tayo. Anong maaari natin hilingin sa Diyos para sa kapakanan ng ating pamilya? Ito naman ang Diyos Pagka meron siyang inyotos, meron din naman siyang ipinamamako. Meron din naman tayong mahihiling sa Kanya, siya ang ating Ama. Ito po, ang pahayag sa ikalawang Samuel 7:28 hanggang 29. Panginoon, na aking pinuno, ikaw po ay Diyos at mapagkatitiwalaan ang mga bagay na iyong sinasabi. At sinabi mo po na ang mabubuting bagay na ito ay mangyayari sa akin na iyong lingkod. Ngayon, pakipagpalain mo po ang aking pamilya. Bayaan mo po silang tumayo sa harapan mo at maglingkod sa iyo magpakilanman. Panginoon, na aking pinuno, ikaw po mismo ang nagsabi ng mga bagay na ito. Ikaw po mismo ang nagtala sa aking pamilya ng isang pagpapala na magpapatuloy magpakailanman. Anong ating maaaring ilingin sa Panginoon Diyos sa kapakanan ng ating pamilya? Sabihin natin sa Diyos, pagdating po ng kaligtasan naman, isang po ang aking buong pamilya. Ito po ang pagpapala na aming inaasahan sa iyo. Ikaw po mismo ang magpala. Isama mo po kami sa mga ililigtas mo pagdating ng araw ng kaligtasan upang tumayo sa iyong harapan magpakilanman. Hindi ba itong hinihintay natin? Tayo'y nagtitiyaga, nahihirapan, pagod na ang marami, lalo yung matanda na sa Iglesia. Wala tayong inisip, hindi tapusin ang buhay na ito na tayo masiglang naglilingkod sa Panginoon Diyos. Marami na ang mga may karamdaman pa, pero tumatayo na magiting na Iglesia ni Cristo. Masigla, matibay at matatag ang kabilang pananampalataya. Kabantang muli, sinasabi sa Biblia, hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, pagpalain na po ang aking pamilya, higit sa lahat sa kaligtasan. Lahat kami tatayo sa iyong harapan, baka kasamang mabuhay, magpakailanman. Ano bang dapat nating idalangin sa ating Diyos? Mga uling talata. Sa awit, 71:5 hanggang 6, ganito sinasabi, kataas-taas ang Panginoon, inilalaga ko po ang aking pag-asa sa iyo. Nagtiwala na po ako sa iyo mula pa sa aking kabataan. Umaasa na po ako sa iyo sa buong buhay ko. Pinutektahan mo na po ako mula pa ng araw na ako isilang. Lagi po akong magpupuri sa iyo. At ngayon ako'y matanda na may uban. Huwag mo po akong pabayaan. Pakibigyan mo po ako ng panahon upang masabi sa aking bagong henerasyon ito na maging ang kanilang mga anak ang tungkol sa lahat ng iyong makapangyarihan, mga kakabalagahan. Sasabihin ko po sa mga tao kung kaano kakabuti. Sasabihin ko po ang tungkol sa mga panahon iniligtas mo ako. Hindi na mabilang sa dami kung ilang ulit nangyari yun. Ano pang ihilingin natin sa Diyos? Hilingin natin sa Panginoong Diyos ayon sa banal na salata.
Huwag tayong pabayaan, lalo na ang mga naglingkod. Ayon sa banal na kasulatan mula pa sa pagkabata hanggang ngayon, nananatiling mahanap ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, pati na yung mga bagong henerasyon, hinihiling natin sa Diyos na maisama mo sila. Hindi na kami magkikita dito sa daigdig na ito sapagkat paano ang mga magulang sa ayon sa gusto natin. Iiwan natin ang ating mga anak na yan at mga apo. Hindi na natin sila makikita. Subalit sa pagdating ng araw ng kaligtasan, sinabi ng Diyos, hilingin mo sa akin at pagpapalain kita. At sa buhay na ito, kayang-kaya tayo ng Panginoon Diyos na protektahan maging sa mapanganib na karamdaman laganap sa mundo. Mga mahal na kapatid, darating ang panahon, iiwan natin ang ating mga anak. Hindi na natin sila makakita. Subalit, yakin natin na sila yung ating magkikita sa pagdating ng araw ng ating kaligtasan para doon sa tayong mga. Magpakasigla na tayo mga kapatid, magpakatotoo na tayo. Pagbutihin na natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Maging matatag tayo ang mga dumating na pagsubok. Maging iyan ay kahirapan. Maging iyan ay mga panatig. Hindi susuko ang mga kapatid. Maglilingkod ng buong giting at katapatan sa Panginoon hanggang bawiin niya ang ating buhay. At hanggang maaari na sana tayo ng ating Panginoon sa Kristo buhay para dalhin sa bayan pa na. Tatayo tayo mga kapatid.